So sa umagang ito po ay kami ay masaya na naman muli na naririto kami. Of course, salamat sa CFL family. Sa umagang ito ay napaka maganda po yung topic kasi talagang mag-asawa po ang ating mga speakers for today po. Si Brother Pancho Lopez Tan, good morning po. Siya po ang head of CFL Faith for Mission Center. At ang kanyang wife po na si Sister Marilyn Tan. Good morning! Good morning po. Good morning. Kamusta po? Salamat po sa inyong dalawa po for giving, sa pagpapaunlak po ng inyong time po para po sa Agenda 1. Yes. So, the program po is all yours po sa umagang ito, Brother Pancho and Sister Marilyn. Go ahead po! Good morning, Annette and Jessica. I'm Pancho and Marilyn, of course, and just probably para ma-introduce namin sarili namin, we have 4 children and they're all grown up sa empty nester na kami. And 3 are married and we already have 3 grandsons. So medyo bata pa kami nag-asawa. And I'm a businessman. I'm into construction and land development. And both of us are very active in our community, Catholics for Family Life in Mission, especially now that I'm also handling our Faith Formation Office. Magandang maga at saka maganda rin yung probably yung topic because of course close to our heart is about the family. At yung topic na binigay sa amin is that about stressing on family. Ang ibig sabihin nito is that bigyan natin ng konting diin ang pamilya, lalo-lalo na ngayong panahon ng 21st century at parang iba-iba na nangyayari sa mundo. No? Bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ito? No? First is probably because that we should be aware of the changes and challenges that is affecting our family. Siguro kailangan rin natin pag-usapan ulit at alamin kung ano mga hinaharap ng isang pamilya, no? Lalo-lalo isang Filipino family. Second is that to be able to protect and to be able to strengthen our families. And lastly, para rin siguro bigyan natin ng pag-uusap yung need to be able to have a strong family, because if you have a strong family, siyempre malakas din ang ating magiging lipunan, no? Ang bumubuo kasi ating lipunan is of course ang mga pamilya, no? So siguro tingnan natin ngayong maga kung anong hinahanap ng isang Filipino family, what are the weaknesses and the strength of a Filipino family. Siguro tatalakayin ang tawag ko sa kanya is Darl, si my sweetheart, a darling, si Marlene. He'll be talking about ano ba ang weakness na hinaharap ng Filipino family. Yeah, so pag sinabi nating weaknesses, ang ibig nating sabihin dito ay yung mga factors that weaken the family, yung nagpapahina, nagte-threaten sa ating mga pamilya. Especially what we're talking about is the Filipino family today. So unang-una dyan, yung unang factor na threat sa ating pamilya ay yung kahirapan, poverty. Alam naman natin na mahirap ang buhay dito sa bansa natin, di ba? We are a third world country. And so many of our kababayan go and seek work abroad. And okay lang naman to actually, lalo na kung mga bata, it's good for them to have opportunity to work abroad, experience working and living abroad. Pero ang concern natin kasi is pag yung mga mothers and fathers of the family, sila yung umaalis at naiiwan yung mga anak nila dito. Iniiwan nila yung mga anak, buti sana kung isang parent lang pero may maraming instances na both mothers and fathers leave their children to the care of maybe the grandparents or yung some other relatives. And alam naman natin na hindi maganda to kasi nangyayari yung mga anak, nagkukulang sila sa attention at saka sa tamang guidance and discipline that only a genuine parent can give. So, yun, isang malaking concern yun. And alam natin na, of course, yung kahirapan brings about crime. Yung crime, syempre, either the family is a victim of crime or the perpetrator of a crime. And pag ang pamilya, isa sa miyembro ng pamilya, siya yung nagko-commit ng crime
o kaya siya yung biktima ng isang crime, alam naman natin na hindi lang siya apektado, but yung buong pamilya na aapektuhan, di ba? May hindi lang yung physical but mostly yung emotional effect on the family. So another thing that results from poverty is, of course, drug abuse, di ba? Yung drugs kasi, it doesn't just help us escape from our sufferings, from the pain, from our problems, but it also brings in money. So that's why many of yung mga marginalized brothers and sisters, they resort to drug peddling, di ba? And ano bang nadudulot nito? Siyempre, ang unang-unang naaapektuhan yung mga kabataan, 'di ba? So silang unang-unang na lululon sa paggamit ng drugs. And then, of course, poverty also brings about the abuse of women and children. So that's why you have many women who go into prostitution kasi wala silang magawa. They need money. So they kahit ayaw nila, they sell their money for sex. And even some unscrupulous people also even use children for child prostitution, di ba? And not just child prostitution, child labor din, di ba? Imbis na pinapadala yung mga bata sa mga eskwelahan para mag-aral, ma-develop sila, anong ginagawa ng tao, kundi dinadala sila sa kalye, ginagamit sila, syndicates for doing crimes for them, di ba? So, or ina-abuse yung mga bata. Nakikita naman natin to sa probinsya. Imbis na nag-aaral ng mga bata, nandun sila, nagsasaka o nagtatrabaho para tumulong din at kumita ng pera para sa kanilang mga pamilya. So, ito yung unang threat sa pamilya, yung kahirapan ng buhay, di ba? Alam naman natin na pag mahirap ang buhay, kumakapit tayo sa patalim kung ano-ano na lang yung nagagawa natin. And this is not good for the family. It breaks up the family. So second, aside from poverty, anong second factor that threatens or weakens the family is apathy. Ang ibig sabihin natin ng apathy is when, dahil sa sobrang sanay na tayong nakikita yung mga negative na mga bagay sa paligid natin, nagiging na tayong manhid. Diba? Wala na tayong pake. We stop to care. For example, dahil ang dami na nating nakikita, sanay na tayo makita yung mga kahirapan sa paligid natin, yung mga may hirap. Pag may nakita tayo sa nadadaanan natin sa kalye, hindi na tayo tumutulong, hindi na tayo nakakaramdam ng awa. Kasi pang-araw-araw na lang nating nakikita yun eh. We stop caring for these poor people. Diba? When we see so much corruption going on around us, we become apathetic, diba? We stop to care. Kasi feeling natin, ganyan talaga buhay eh. Talagang ganyan na, wala na tayong magagawa. So, apathetic na tayo, hindi na tayo concerned, diba? And alam naman natin, pag naging tayong apathetic, itong apathy na to brings about we tolerate all the bad things that instead of fighting against it, tinatanggap na lang natin. At pag naging tayong apathetic sa mga bagay na yan, we won't just stop caring for the negative things, but also we stop caring for other people as well. And especially for the family that dapat unang-una na nagki-care tayo about. So, next is moral displacement. Ano ba ang ibig sabihin ng moral displacement, 'di ba? Ito yung pag ina-embrace na natin yung mga anti-Christian values or we start embracing yung mga worldly values. For example, anong example ng mga worldly values na to is this throwaway mentality. When we want everything disposable, yan, usong-uso sa atin ngayon yan, di ba? Disposable
plates, disposable spoons, everything is disposable diapers na wala naman ito dati and which now is a threat to our environment, di ba? Itong love natin for disposable things, it makes us, believe na, kasi gusto natin lahat maganda, bago, malinis, yung ganon. So, itong hilig natin sa mga magaganda, bago, malinis, it translates even to wanting the same thing for our relationships. Diba? So, even yung mga relationships natin, nagiging throwaway na rin, disposable. And saan natin to nakikita? Nagsaslide ito pati sa marriage, diba? Pag ang asawa natin hindi na maganda, hindi na sexy, matanda na hindi na maganda yung relationship natin kasi syempre habang tumatagal nakikita natin yung masasamang ugali, hindi na tayo masaya or hindi na useful sa atin ang mga asawa natin, gamit na natin sila. So, gusto natin palitan. May kanta nga, di ba? Thank you, next. So, palit, hanap ng bagong karelasyon. And this is the reason why so many people today clamor for the legalization of divorce and even of abortion, di ba? When a woman suddenly finds herself in an unwanted pregnancy, then she wants to get an abortion, she wants to take out the child in her body. Sa isip niya, kahit na, ano lang naman yan, it's just a clot of blood. Hindi niya naiisip na that's also life inside her. Diba? So, yan ang nangyayari pagka ine-embrace na natin yung mga worldly values such as this, na yung throwaway mentality. Marami pang iba na gantong worldly values, and one of them is individualism. Ito na talaga ang nangyayari sa mundo ngayon. Yung individualism is when we start thinking that I am the most important thing in this world. I alone. I love myself. I don't care for anybody else. I don't need anybody else. I don't need my family. I don't even need God in my life. So what happens when we have this attitude of individualism is that we lose our faith. And we know that when we lose our faith, this leads to loneliness and depression, di ba? Kasi we experience genuine love only if we have God in our life. Only God can love us more than anyone else. So, pag nawala yung faith, we become selfish people, we become unhappy people, and that's not good for the family. This is why so many people today, there's a rising number of suicides happening. And syempre, sino ba naapektuhan nito pag may mga nagsisuicide, di ba? Yung mga taong nagmamahal sa atin, unang-una, yung mga pamilya natin. Okay. So lastly, what affects also our family most of all is, napag-usapan na yata to sa ibang session dito sa show na to, is yung media manipulation. Okay? We all know how powerful media is today. Television, the movies, printed media, and the internet, lahat yan affects especially our young. Diba? There's so much fake news going around and so much propaganda on anti-life, anti-marriage, anti-family values. This is the reason why you see the increasing use of artificial contraceptives, kasi yung propaganda ng anti-family, di ba? The increasing acceptance of same-sex marriage and LGBTQ issues, di ba? Ano ngayon yung mga biggest issue, yung sa, hindi pa siguro dito sa ating bansa, pero sa ibang bansa, ito talaga yung legalization of transgenderism in children, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Even children as young as 10 years old, it's legal for them in other countries to change their sex, to undergo
sex change even without the permission of their parents. Nakakatakot ito, di ba? Kasi pag nakikita mong nangyayari na to sa ibang bansa, hindi magtatagal dito sa Pilipinas, pwedeng mangyari na rin to. So, itong mga to, ito yung constantly pinopropagate nila to in social media, in everywhere, di ba? You see so many television shows or movies now about same-sex relationships, and we know that these are anti-godly, anti-family values. And this is the reason why also we see so many couples, married couples separating today, or couples not opting for marriage but just wanting to just live in kasi hindi na sila naniniwala sa sacrament of marriage. So, ito yung mga bagay na nagte-threaten sa ating pamilya, and it's good to be aware of these things. But there's still hope. Kahit na ito, laganap na itong mga nangyayari na to sa ating mundo ngayon, may hope pa rin naman kasi may strength pa rin naman ang pamilyang Pilipino. And you can... Thank you, Darts. Nakatakot, parang ang dami-dami hinaharap sa pamilya, lang isang Filipino family. Pag nakikinig ka, parang wala nang pag-asa. Naman. Kasi meron naman tayong mga strengths, no? Mga kalakasan as a Filipino family, no? And what are these, no? Unang-una, ang Pilipino, sinasabi, deep-rooted religiosity, no? Madasalin tayo, no? Lahat ng mga Pilipino, may problema, masaya, thank you, Lord. O kaya pag may problema, Lord, tulungan mo naman ako. We are all, most of the Filipinos kasi are Catholic Christians na naniniwala sa Diyos pa rin and have faith na hindi pababayaan tayo ng Diyos at may awa ang Diyos, no? And we practice this old age tradition sa ating pagiging Katoliko, no? Like yung pagsisimba ng linggo, of course, no? Yung pamilya pupunta sa simbahan, nagpapasalamat, no? Naglunovina, pupunta sa Quiapo, no? Pag Holy Week, bibisita di iglesia, no? At may piyesta tayo. Ewan ko kung naintindihan ng mga Pilipino ang piyesta. Ang piyesta kasi is actually a celebration of the patron saint, or kaya is a celebration of the life of Jesus and Mary. It's a way of saying na thank you for blessing us and for taking good care of us. Kaya masaya. Kasi nung unang panahon, noong 1500s, so dumating yung Spaniards, of course, they gave us our faith, yung Catholic faith natin. Binigyan pa rin yung tao ng mga iba-ibang patron saint. So, iba-iba yung patron saint at sineselebrate to in a way of fiesta. Kaya pala may fiesta, kaya masaya. Like when you say na Flores de Mayo, it's a 1-month flower festival which celebrates Mother in honor of Mother Mary. No? Ang ganda pala, no? O kaya yung ati-atihan, yung sinulog. It's a way of celebrating yung child Jesus, yung tinatawag natin Santo Niño. Kaya naglalagay sila siguro ng mga maitim sa mukha nila kasi Santo Niño. Ang ganda pala nito, no? Masaya na tayo, na nagse-celebrate pa tayo as Catholic. Yes, we are unified in celebrating our faith, our blessing, and recognition of the saint that is helping us. So that's the first thing that gives us strength, no? Pangalawa, ang mga Pilipino daw, resilient. No? Matatag tayo, no? Siguro sa malatang bansa sa iba, isa tayo sa mga matatag. Yung matatag yung resilient, yung tumatayo kagad pag may dinadaan ng kalamidad, no? Pag may bagyo, no? Tindi na ng bagyo, pero nakakatayo pa rin tayo, no? At ang kagandahan niyan, siguro kasi may panalangin nga tayo because we have faith inside us, then we can overcome this and we become resilient, no? Nagiging tayo matatag. Sa dami siguro ng bagyo dumadaan sa atin, siguro nasanay na rin tayo, no? And they say that Filipinos, mangiti daw ang Filipino, no? Kahit na may daming dinadaanan, masayahin tayo. In fact, they say that we are the 3rd happiest country in the world. Wow, galing! And the 9th happiest, hopeful country in the world. So ang ganda, no? Kasi siguro kasi yung climate natin sa Pilipinas, may sunny, no? And it's good weather na naaning disposition. Kasi pag sunny, ang ganda. Lumiligaya ka, lumiliksi ka. When you go to other countries like Canada, they have
of snow, puro puti na nakikita mo. Iba, medyo mataas yung suicide rate kasi puti lang nakaka-depress Pero tayo masaya, sunny. Ang ganda, no? Hindi tayo masyadong malungkutin, no? Pag bumabagyo nga, naalala ko masaya pa rin tayo Yung iba, yung mga bata, bumabaha. Kami nung sa bahay namin sa Manduring dati, binabaha kami. Masaya pa ako ng mga 10, 11 years old ako. Masaya ako pag bumabaha kasi gumagawa kami ng bangka. No, pati sa kalabidad. Ganun ang mga Pilipino, masayahin. At parang hindi masyadong dinidibdib. No? Of course, dumadaan tayo sa madaming trahedya. Pero basically, Filipinos are very resilient and we are very hopeful, no, na mararagpasan din natin. Diba sinasabi mo, huwag kang mag-alala, kapatid, malalampasan mo rin yan. Okay, third strength that we have is that Filipinos are loving people. Next. Sabi nila, masarap daw magpakasal sa mga Pilipino kasi mapagmahal, mapaalaga. Sabi nga, mga Cebuano, malambing, no? Magaling magdala, no? Tayo kasi mga Pilipino, naniniwala tayo sa kahalagaan ng pamilya, no? And pagmamahal natin sa Diyos. In fact, that's why madami tayong mga OFW abroad is because they sacrifice for their family, for their love of the family, no? Kaya all around, nakikita natin madami Pilipino kasi pupunta sila sa isang bansa, ang tagal nila doon, nagsasakripisyo kasi dahil sa pagmamahal nila sa kanilang pamilya. We are very loving and we love God. And our love brings us strength to go on in life, no? Okay, so isa sa mga probably last strength natin is that we believe also in the Holy Spirit, no? Pag nagsasabi sa cross the Father, Son, and the Holy Spirit, we are reminded that we have the God the Father, God the Son, and the Holy Spirit that gives us strength to go on. Yung banal na Espiritu, no? Alam natin na tumutulong yung banal na Espiritu ng Diyos sa mga ginagawa natin sa buhay. So that gives us a lot of strength. So these are things that makes a Filipino family unique and can overcome a lot of challenges in life. So, Alex, nga ba? Yeah, so ito is good nga. Like we said, it's good to know what strengthens and weakens the family. Kasi alam naman natin na ang pamilya, di ba, is the basic unit of society. And so, kapag ang mga pamilya malakas na poprotektahan natin, then we can live in a better society, di ba? Alam naman natin na ang ating mga politicians, government officials, public servants, lahat yan, we all belong to a family. So, can you imagine, kapag lahat tayo, including our ordinary citizens, we all were raised up in a strong Christian family, then we can expect to live in a better world, di ba? So that's why it's so important to protect the family. Ganun ka-importante ang pamilya. And paano ba napoprotektahan ng pamilya? Ang pinaka-importante sa lahat is, syempre, good parenting. Nakasalalay lahat sa pagiging mabuting magulang natin. And for me lang, may tatlong bagay kasi para sa akin na dapat nating isipin bilang mga magulang. Dapat ito lagi nating tatandaan. Na unang-una, as a parent, we need to be good examples to our children. We cannot tell our children to live good lives or pagsabihan natin sila, puro salita tayo, maging kayong masipag, maging kayong mabuti, maging kayong honest, kung hindi yan nila na-experience at nakikita sa kanilang mga magulang. How can you tell your child to always have faith in God, believe in God, kung ikaw hindi ka nila nakikitang nagdadasal o nagsisimba o inuuna mo yung relationship mo o yung serbisyo mo sa Diyos? Diba? How can you tell your child na maging kang masipag, mag-aral ka ng mabuti, kung ikaw nakikita nila unang-una, hindi ka masipag sa sarili mong trabaho? Diba? Hindi ka honest sa trabaho mo. How can you teach honesty to your own child? So, unang-una sa lahat is lead by example. Be a good example to your children. So, pangalawa,
importante na naiimpluwensyahan natin yung mga anak natin. Influence them to follow our good example. Okay? So, hindi sa lahat ng oras, meron tayong strong influence on our children. Di ba sabi nga nila, the first 10 years of a child's life, ang magulang is the most important people in their life. After 10 years old, meron na sila mga playmates, may mga kaibigan na sila, they have their own love life. So, nagdi-diminish yung pagtingin nila sa magulang. Of course, our children still love us, pero lumiliit yung share natin sa buhay nila. So, kailangan tayo, kahit na malaki na yung matanda na yung mga anak natin, adult na sila, dapat nakaka-wield pa rin tayo ng strong influence on our children. Like what my husband said earlier, we have 4 children and all of them are grown up. They live their own lives. 3 of them are married. They have their own families. Only the youngest, who's almost 30 years old, she's 29, and she's living also abroad, working and living abroad. So, lahat sila talagang out of our responsibility already. But somehow, we are still able to influence them. Why? Kasi, nandoon yung love and respect nila para sa kanilang mga magulang. And that's what's important in a parent-child relationship, yung nagfo-foster ang love and respect. Because if our children love and respect us, they honor us as their parents, kahit matatanda na sila, they will still listen to our advices. We are still able to influence them. Whenever we teach them good things, diba? We tell them to do good things. Yung mga ganon. So, and then lastly, as a parent, we need to be able to build to plant a strong love for God in our children's hearts. Ayun yung love for God, nag-uumpisa yan sa pagkabata eh. Kailangan constantly nakikita ng mga anak natin how much we put God in the center of our family. So, sa bahay, we pray together, you know, God is not just spiritually present, yung alam mong nandyan pero hindi mo nakikita. Pero dapat may physical presence din ang Diyos sa ating bahay. Para nakikita yan ng mga bata. Kasi yun ang importante sa mga bata, yung physical, di ba? Yung nakikita nila. So how? You put images around us. Statues, crucifix, pictures, di ba? So, that's the best way to teach their children early on about God. And that's how you develop starting the love for God in their lives. Yun. So, hindi lang lahat lip service, kailangan lahat nakikita ng bata mula pagkabata pa lang. Siguro gusto ko nagdagdag yung importance or the decisive role of the man or the father in the family, no? All of us know that we both need the father and the mother, but the role of the father is critical in the upbringing of the children, especially in their integration into society. Sabi nga ni Pope Francis ito sa kanyang encyclical sa Amoris Laetitia. Why is it so? Because children, without us probably some not knowing it, need a figure of authority in their lives, especially in their formative years. Kailangan may tinitignan sila at nag-guide sa kanila, at pag may problema sila, nabibigyan sila ng lakas. No? They say that in the studies, ang daming studies na with the absence of yung may mga absentee father na hindi masyadong nakikinan sa pamilya, hindi masyadong nagiging maayos, hindi naman sa lahat yung mga anak. And they say that pag maganda yung disiplina ng tatay sa mga anak niya, the child grows up to be more disciplined, more focused in life, no? So iba pala yung nangyayari pag gano'n, no? However, no, kaya lang kasi alam naman natin na kailangan yung father and mother discipline their children. Kailangan yung father naman, kahit na very authoritative figure, kailangan nagdi-discipline siya with love, no? With love, concern, and affection.
Hindi yung kagaya na dati na autocratic, yung siguro yung mga lola natin, dinapatapa tayo, pinapano sa asin. Kinakatakutan. Hindi naman maganda. Ngayon nga, napansin nga namin yung mga tatay, no? Sobrang naman lambot. Masyado namang all the time. Love na love naman. Very pinapamper. Hindi na tinuturuan. Hindi na dinisipin. Sobrang naman love. Masyado extreme rin kuminsan. Kailangan yung tama lang na may pagmamahal at may disiplina. Kaya, ang importante rin, to be able to discipline our children is that you have to have closeness and openness with them. Yan ang importante. No? Pag hindi lang kasi dapat ang malapit yung mga bata sa nanay kasi alam naman natin, ikaw ang bahala dyan. Pag may bahala ng nanay o yung mother ang maging close. It's also equally important that the children, especially the sons, they become close to the father as well. Para able to communicate. And able to be open and communicate with the father. Para nakikilala niya rin yan. Sa dami ng teachings na pinakinggan na namin and through life, I have one son. We have three girls and one boy. And my son, I have to always see to it that close kami. No? I give him time. Nag-spend kami time together. Kinakausap ko siya. Openly communicate. Ano nangyari sa buhay mo? Kamusta ka na? And it helps me guide them in his life. No? So hindi rin nahihirapan siya, o pag nahihirapan siya, nandoon ako, at alam niya nandoon ako. So it's important that we also have an open communication, especially fathers, no? And the fathers should see to it na responsible enough rin siya, like the mothers, in taking care in upbringing the children. Now, it's important to know that in passing the faith, no, yung kailangan din yung father has a big influence. So when we say passing on the faith, no, yung faith experience natin, yung mga panalangin natin, yung pananalig natin, no, kailangan nakikita rin sa mga tatay yun, hindi na sa nanay, yung siya rin nagtuturo. Siya rin nagtuturo. And example, sabi nila sa studies daw sa States, 2000, in an interview, sabi nila, yung faith experience, yung karanasan, yung pinakikita na pag-practice ng faith ng nanay, ang effect daw yan, mga 15% lang, 16% sa mga bata na nagiging na-inspire sila ng humabol. Pero yung faith experience daw ng tatay, pag pinakikita, nagsisimba siya, nagdadasal siya, nananalangin siya, goes up to 80%. Wow! So talaga malaki palang influence, hindi na siguro naintindihan ng madaming kalalakihan o yung mga tatay, na malaki palang influence niya sa mga anak for them to follow the faith, no? And to live on the faith, no? Yung pagsisimba nga doon, daming statistics, no? Pag ang nanay nagsisimba, mga 20 to 30% lang daw. Nadadala niya 20% lang of the family. Pero pag yung tatay, mga 50 to 60% daw. Of course, pag both mother and father and mother ang nagsisimba at nakikita ng mga bata, up to 90% o 100%. Yes. So malaki pa, halos doble pag yung tatay ang nakikita nagsisimba. So, yun siguro, alam ko yun. So, yung mga anak ko, sinasabihan ko lagi, or pinakikita rin namin na talagang kahalagaan ng pagsasabuhay ng isang being sa faith. But it's also important na malaman din nila na ang tatay at saka ng nanay ay mahalaga sa buhay nila, lalo na sa pagpapakita ng faith sa kanilang buhay. No? Yeah. Lastly, ito yung mahalagang lagi sinasabi ko, that yung parents does not end their parenting roles pag wala na yung mga anak nila sa bahay nila. Sa puter. Majority of parents, pag sinabi na may sarili ng pamilya yung anak nila, o bahala ka na, malaki ka na, bahala na kayo dyan. Yeah. We parents still remain parents to our children kahit na may pamilya nila. May pamilya na sila. Kahit matanda na sila. But what is different is the role. Kung dati nagko-coach tayo, coach nga daw tayo, tinuturan natin, advice. Ngayon siguro, pag may pamilya na sila, we influence them by being as consultant, no? O baka naman we give them advice, or we remind them, no? Hindi na kailangan nilang sinunod tayo, pero at least we keep on telling them and guiding them as parents pa rin. Kailangan nandun pa rin yung influence natin sa kanila, kasi mga anak natin sila, and believe it or not, kahit paano, kahit pinakikita nila, ay hindi, ayaw na namin yan,
importante pa rin ang sinasabi ng magulang kahit may sarili silang pamilya. Okay? So, let's not forget that we parents continue to be parents even if their children is not already living with you or if they have their own families as well. That's what we've been doing. Kahit yung mga anak namin, may sarili-sarili ng pamilya. So, probably, in conclusion, tamang-tama, siguro madami na rin kami nasabi. Yeah. Sige lang po. That, we cannot over-stress the importance of family. No? Itong mga binagi namin, pinakikita namin na may kahinaan o may weaknesses and challenges, pero may strength in ang Filipino family. And it's up to us to be reminded that the family is important, that our roles as husband and wife, as parents, is equally important in raising up our children. So, ang laki ng tiwala namin at bilib kami sa Filipino family kasi iba at napakagaling rin ng Filipino family because we love God and we love our family. Yes. Yun lang. Amen. Amen po kami doon. Parang thank you so much sa mga, parang natamaan din kami kasi talagang it's very inspiring, diba? Like, at saka for us na parents parents, mga single mom po kasi kami, Brad Pancha and Sister Marilyn. So talagang, diba, totoo yun, doon sa mga weaknesses talaga na sa kahirapan, sa mga individualism, ganyan, talagang number one talaga yung strength is yung relationship natin sa Panginoon. Yung faith natin sa Panginoon. Kasi tama yung sinasabi na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, we Filipinos, yung nag-i-smile pa rin. Di ba? Kaya natatawa po kami kanina doon sa kahit bagyo, naka-smile pa rin, masaya pa rin. Natatawa po kami kasi sabi ko nga, ako masaya ako kasi walang pasok pag may bagyo. At buhay na buhay pa rin ang bayanihan. Di ba? Diba? Yun yung isa sa mga pinag-uusapan namin kanina. Tsaka si Ma'am Jessica kanina about doon sa sinasabing love. Sabi namin, kaya dumadami kasi dahil sa love nadadagdagan dahil sa love That's what we are na Filipinos talaga. Meron kaming mga insights na talagang nagsinusulat talaga po namin kasi with every topic na binibigay ng CFL talagang masaya, nakakakuan sa puso. Nakaka-inspire talaga. And, diba, may encourage ka din and they're the role models, diba? Kasi as new parents, single parents. At natatamaan ako doon sa word na be a good example. Totoo po yun kasi nowadays yung mga bata po pag sinabi mong don't use your cell phone first. We need to eat. Yung ganun. Tapos ikaw na magulang nasa cellphone tapos yung anak mo pinapupunta mo na sa table. Di ba? Parang totoo yun na yung anak ko po kasi special child po with special needs. Kaya minsan sasabihin niya, I thought we're going to eat na, mommy. You're still on your cellphone. Ganun siya. Kaya pag sinabi mo talaga, gagawin mo at ikaw mismo ang mauuna na ibaba yung phone mo. Kasi parang yung tingin nila sa'yo is yun, tama yun Pinigilan mo siya, pero ikaw na pumigil. Kaya natamaan ako doon sa tatlo and at saka yun, totoo po yun, yung magiging influence ka talaga sa kanila until sa paglaki hanggang sa may asawa na kami na kasi syempre mga babies pa kasi yung mga anak namin. So totoo po yun yung meron tayo na Filipinos na kahit kaya 'di ba ang Amerika pag 18, 19 na sila, 'di ba? Hindi na sila ganun sa mga anak. Pero tayo kasi hanggat nakikita natin sila, may communication tayo sa mga anak natin. Yung tie ng Filipino culture kasi natin nandoon and yun yung sobrang proud ako na kasi sa totoo lang 'di ba nowadays totoo naman yung pag walang-wala ka na, 'di ba? Tawag ka lang pama. Alam mo na. Tama. 'Di ba? Lalo na sa mga apo na hindi po kayo nakakahindi sa mga apo. Kaya kami na mga anak, ang mga apo namin ng shield. Tama. 'Di ba po? Mga ganon. And thankful naman ako sa parents ko talaga. Ganon. Oo po. 'Di ba kayo po, yung mga apo ang shield namin kasi pupunta diyan yung apo nyo o ganon. Alam nyo na. Ikaw muna. Di ba? Magugulat ka, yung ayaw mong ipakain, pinakain na din ng mga lola. Yung mga ganon.
Diba? Yung mga diba? bawal, mas ipinagpipilit nila. Yes, exactly. Pag uwi sa bahay, Ekwan. Kasi ayaw nilang umiyak yung mga apo nila. Exactly. Pero noon, yung treatment nila sa atin noon, iba na yung sa apo ngayon. Nila. Diba? Kaya, totoo nga po yun eh. Tamang-tawa talaga yung topic natin ngayon. Hindi mo na may apply yung punishment noon sa ngayon sa mga apo nila. Yes, Brother Pancho? Oo nga, nakalimutan ko sabihin. Alam mo tayo mga Pilipino, kaya malalakas ang loob natin kasi bilig tayo kumain din eh. Masaya tayo pag kumakain tayo. Kumakain tayo 10 times a day yata. When you eat, you gather together. Yes. Masaya eh. Masaya. Yun yung quality time. At hindi mo namamalayan ng oras. Yes, exactly. Kaya minsan kapag kaya kapag family na, minsan yung damit namin nasa loob na ng sasakyan, hindi mo na namin binababa yun, damit namin. Hanggat sasabihin ng magulang, dito na nga kaya kayo matulog, bukas na lang kayo aalis. Naka-ready na po yung gamit namin sa loob ng sasakyan kasi ganun ang mangyayari. Kasi kahit, tapos kapag minsan po, di ba, siguro naranasan na ng lahat, yung bang alis na ho kami, babay na, pabeso-beso na, pero hanggang gate, ang haba pa rin ng kwentuhan. Exactly, yes. Kaya minsan sabi ko, kaya minsan sinasabi ko, uuwi ba tayo o hindi? Kasi, nagbabay na, nagbeso-beso na, nandun na yung mga binigay na pagkain, nakasupot na't lahat-lahat, pero yung kwentuhan, meron pa din. Hanggang hanggang hindi mo ini-start ang engine ng sasakyan mo, hindi ka talaga makakaalis. Yeah. Ganon. So, hindi tayo kumain, may tayo makikwentuhan eh, di ba? Yes po. Kaya pag-uusapan natin, hindi tayo nawawala ng kwentuhan. Exactly. So, yun po, maraming kulang yung time. Baka pwede po tayo next week ulit. Part 2 tayo next week with that po. Sana pwede po kayo next week, kayong dalawa po. Kasi tuloy natin yung family na ang sarap. Kasi may mga natutunan ka talaga. May take away talaga. Kasi dapat next topic yung mga kinakain ng mga Pilipino. Exactly. Ayan na tayo Kasi bare month na po bare month na po kasi. Kailangan. Yung magandang topic kasi bare months na yun na yung mag-banding na naman family. Mag-PPM po kami sa inyo for next week topic po. Bahala na po kayo. Go po tayo dyan. Go for the gold tayo for next week. Kasi kulang na kulang ang oras kasi natin. Okay. With that po, pwede po tayo magkaroon ng closing prayer po. Okay. Sige pa. Father, Son, Holy Spirit. Heavenly Father, maraming salamat sa magandang araw, magandang maga na binigay mo sa amin. Maraming salamat, naka-guest kami dito sa Radio Bombo, na nakasama namin si Monette at si Jessica. Maraming salamat sa magandang topic na binigay niyo kami ng pagkakaibahagi ang tungkol sa pamilyang Pilipino. Maraming salamat, Lord God, at ginagabayan niyo ang Cagayan at binibigyan sila ng inspiration sa araw-araw sa mga pamilya nila doon at pamilya rin namin dito. Lord, sana i-bless mo kami lahat at sana lagi mo kang panating malusog at maayos ang buhay at i-protekta mo kami sa anuman kalabidad at anuman sakuna. Ito lahat ay tinataas namin sa inyo, Panginoon Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan, thank you so much po CFL family and syempre kay Ma'am Marie. Thank you so much, Ma'am Marie. At saka po, ayan, good morning po Sir Ernesto Villar, nanonood din po siya. May mga pa-shout out po kasi tayo sa radio program. Good morning. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at sumabaybay po sa aming programa, ang Agenda Uno. Until next. Yes, until next. At talaga naman, pangmalakasan po ang ating mga guest speaker. Lahat po yan ay biyaya mula sa Panginoon ang mga buhay po nila. Talaga po. Sige po, maraming salamat po. Thank you. Thank you, brother. Everyone. Thank you everyone and goodbye.